Ang kwento ng Santo Niño de Pagra na kilala rin bilang Infante and Jesus ng Pagra noong ika-16 na siglo. Ang estatwa ng Santo Niño de Pagra ay ginagalang bilang simbolo ng mga himala ng sanggol na si Jesus. Sa paglipas ng mga siglo, ang rebulto ng Santo Niño de Pagra ay nagbago at nakapagligtas sa mga digma at kaguluhan sa politika. Ang paniniwala ng Santo Niño de Pagra ay lumalaganap sa buong Europa at kalaunan ay nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga misyonaryong Espanyol. Ang estatwa na ito ay naging isang mahalagang simbolo ng pananampalataya para sa mga Pilipino at kasalukuyang nasa English at worship sa Santo Niño de Cathedral sa Cebu City. Suliranin ng pag-aaral. Sa baharing dito makikita ang impormasyon na naglalayong tulungan ang mga mananaliksik at mambabansa na gumawa ng edukadong hula o inaasahang suliranin sa sinagawang pananaliksik. Ang pananaliksik na aming sinagawa ay may tatlong layunin. Una, ang maitala ang pagpapahalaga sa simbahan ng Santo Niño de Pagra. Pangalawa, ang pagpapalalim ng kaalaman ng miyembro tungkol sa banal at doktrina ng simbahan. Pangatlo, mapanatili ang simbahan bilang isang sagradong lugar kung saan maaaring magtipon ang mga tao upang magbigay pugay at manalangin sa Diyos. Kahalagahan ng pag-aaral. Ang kahalagahan ng pag-aaral sa aming mga mag-aaral, ito ay nakakapagbigay ng kaunawaan sa kasaysayan at kultura na nakakatulong sa espiritual na paglago ng kabataan. Sa kaguruan, nagbibigay ito ng kaalaman upang maituro sa kanilang mga mag-aaral. Sa kanila rin, ito ay nagbibigay ng pang-unawa sa tradisyon at paniniwala nito sa simbahan. Ang paaralan ay daan para magkaroon ng mas malawak na kaunawaan ang mag-aaral tungkol sa kaalaman ng kasaysayan, kultura at pananampalatayang Katoliko na nakakatulong sa mga simbahan. Sa pananaliksik sa hinaharap, ito ay nagbibigay ng mas malawak na perspektibong kaalaman na nagagamit sa pananaliksik. Sa pamamagitan nito, natutulungan itong umunlad ang relihiyon ng Katoliko at mga kultura ng Pilipinas. Saklaw at limitasyon. Ang saklaw at limitasyon na aming kinakaharap sa pananaliksik tungkol sa simbahan ng Santo Niño de Pagra ay kung ano ang naging papel ng simbahan sa komunidad, kasaysayan ng simbahan, tradisyon at ritual ng simbahan. Ito ang mga saklaw na aming tuklasin sa aming pananaliksik. Sa kabilang banda, ang limitasyon ng aming pananaliksik ay kakulangan ng dokumentasyon o record tungkol sa kasaysayan ng simbahan, ang panahon at oras para sa aming pananaliksik, ang mga taong may kinalaman sa kasaysayan ng simbahan na hindi na maaaring ma-interview o makausap. Ilan lamang ang limitasyon na aming kinakaharap sa pananaliksik. Metodolohiya. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng impormasyon tulad ang disenyo, pananaliksik, instrumento ng pag-aaral at pinagkukunan datos. Disenyo ng pananaliksik. Ginagamitan ng kombinasyon ng mga pamaraan para sa pag-aaral, pangangalap ng datos at pagsusuri nito. Tiyak na paggamit ng strategiya na nilalapat. Instrumento ng pag-aaral. Pinili ang interview, isa sa mga instrumentong panlaganap ng mga datos. Mga pinagkukunan ng datos. Ang mga panauhin na naglilingkod sa simbahan ay nagsasagawa ng pag-aaral gamit ang convenience sampling bilang isang teknik. Sa aming pananaliksik sa pag-aaral na ito, ang aming napagdesisyonan na ang aming isasaliksik ay patungkol sa simbahan ng Santo Niño de Pagra. At kami ay gumawa ng mga katanungan para sa aming mga respondente na mayroong katungkulan sa simbahang ito na makakatulong upang madagdagan ng mga impormasyon ang aming pananaliksik. Nakatulong sa aming pag-aaral
at pagkuha ng datos ang mga naming nakalap na impormasyon na patungkol sa isang paring nagngangalang si Father Roland Algones dahil siya ay nangalaga sa simbahan ng Santo Niño de Praga ng mahigit 11 taon. Base sa aming pangangalap ng impormasyon ay natuklasan namin na ang simbahang Santo Niño de Praga ay matagal na pinapangalagaan ng nasabing paring si Father Roland Algones. At siya ay nanilbihan at pinangalagaan niya rin ito ng mahigit 11 taon. Interview 1. Ang simbahang Santo Niño de Praga ay dating chapel pa lamang ito. At nung dumating si Father Roland noong 2002, siya ang naglalakad para maging parokya ng simbahan ito. Based kay Sister Leia, 72 taon, gulang siya ay nanilbihan sa simbahang ito simula 2004 hanggang ngayon. At sa mga naging una niyang sinabihan dito ay ang Legend of Mary. Apostolado at tungkulang sila sa mga lecture ay siya ay kinuha para dito. Ayon sa kanya ay lumipat si Father Roland ng parokya. Hindi siya nito iniwan sa Santo Niño de Praga, bagkus sinamahan pa siya nito sa Marikina upang doon muna manilbihan. Si Father Roland ay 11 taon na nagpare sa Santo Niño de Praga at siya ay rin ay nagpaayos ng simbahan. Pinakita ni Sister Leia ang mga litrato sa tuwing sila ay may ganap o organisasyon simula noon at ngayon. At pangalan ng simbahan ay kinuha ni Father Roland sa replika. Dagdag pa niya, si Father Roland ay 11 taong naninibihan bilang isang pare doon at dapat ay 6 na taon lamang nagtagal o kontrata sa isang pari sa isang simbahan. Ngunit nagkaroon ng proyekto si Father Roland kaya siya ay nagtagal rito at umabot ng halos 11 na taon. Interview 2. Si Sister Edith Rosas ay naglilingkod sa simbahan ng Santo Niño de Praga bilang isang Lady of Mary at apostolado bago siya ay naging bahagi ng NBG. Pinagkakilalang organisasyon o posibleng maliit na talaan. Si Father Roland Algones ay unang paring ng simbahan ito at Unang interview. Respondante, Sister Leia, 72 taong gulang. Ang simbahang Santo Niño de Praga ay dating chapel pa lamang ito ng mga hayop. At nang dumating si Father Roland noong 2002, siya ang naglakad para maging simbahan ito. Base kay Sister Leia, 72 taon siya nang nanilbihan sa simbahang ito. Simula noong 2004 hanggang ngayon at ang naging unang niyang sinalihan dito ay Legend of Mary, Apostolado at nung nagkulang sila ng magle-lecture, siya ang kinuha para rito. Ayon sa kanya, nang lumipat si Father Roland ng parokya o simbahan, hindi siya iniwan nito sa Santo Niño de Praga, bagkus isinama pa siya nito sa Marikina upang doon manilbihan. Si Father Roland ay 11 taong nang pari sa Santo Niño de Praga at siya rin ang nagpaayos ng simbahan. Ipinakita ni Sister Leia ang mga litrato sa tuwing sila ay may ganap sa mga organisasyon simula noon at ngayon. Ang pangalan ng simbahan ay kinuha ni Father Roland sa replika.
Dagdag pa niya, si Father Roland ay 11 taon na nanilbihan bilang pari doon at dapat 6 na taon lamang nagtagal o ang kontrata ng isang pari sa simbahan, ngunit nagkaroon ng proyekto si Father Roland kaya siya ay nagtagal rito at inabot ng 11 taong. Ikalawang interview, respondante Edita Rosas, 76 na taong gulang. Si Sister Edita, ang kanyang tungkulin ay NBG, pero bago iyon ay nag-Lady of Mary at apostolado siya. Ang kauna-unahang pari sa simbahan ng Santo Niño de Paraga ay si Father Roland Algones. Halos 7 taon din itong nagtrabaho bilang isang pari sa naturang simbahan. At nasabi rin na si Father Roland ay binigyan ng proyekto at ito ang pagpapaayos ng simbahan. Ayon kay Sister Edita, ang simbang Santo Niño de Paraga ay matagal na dahil 26 na taong gulang pa lamang siya nang manilbihan dito bilang Lady of Mary. Sinasabi niya rin na ang pangalang pinagmula ng simbahan ay nanggaling sa obispo sa Antipolo. Ikatlong interview, respondante Lucia Herga Garcia, 77 taong gulang. Si Nanay Lucia ay 23 taon nang naninirahan malapit sa simbahan ng Santo Niño de Paraga at mahigit 18 taon nang deboto ng Santo Niño de Paraga. Ano po? Kaano na po kayo katagal nagsiservisyo sa simbahan? Matagal na. 20 years, 7. Ano yun, 1907. 2007 ba? 2007. 2007. Tagal na. Ano pong pangalan niyo? Pangalan ko? Opo. Edita. Ilang taon na po kayo? 76. Ano po yung katungkulan niyo sa simbahan? Ano din, NBD. NBG po. NBD ako. Bago po Bago mag-NBD ako, nag-Lady of Mary. Tapos apostolado sa panalangin. yung simbahan po ngayon, ano po, ano po yung itsura niya noon po kaysa sa ngayon? Yun, isa pa na simbahan. Yung sa dati. Sa Pugyol. Oo nga, sa dati na simbahan pa siya. Doon na sa dati na simbahan pa ako nag-umpisa. Sa baba pa siya. Hanggang na na-Israel siya ngayon. Sino po yung pinakaunang father po nung bago ka po Siya, Padre Roland, Algones, Father Algones. Roland, Algones. Ilang taon po siya nag-servisyo sa simbahan? Ano din, mga 7. Father Roland. Bago siya nag-alis, di may mga ano doon sa pag-alis ng papaayos sa simbahan. Bago ano sa mga pari. Pagkaano muna sila sa mga sa simbahan. Ayos. Mga 7 sila bago may destino sila kung saan sila madestino. Yun. Bago po ngayong malaki na Bago po naman yung si Father yung Anastasio, kasi tapos na ngayon naman third na si Father Padilla. Pero sino po yung mismo nagpagawa ng simbahan? Si nauna si Father Algones. Sunod naman bago na alis sila, mayroon sila diyan sa Santo Niño de Paraga. Ngayon ang pangako ng mga Father Padilla. Mayroon different, iba-iba nila. Sa tingin niyo po, gaano na po katagal yung simbahan? Matagal na. Basta pag 2007, so antes, bago pa 2007, doon ako sa Puglio, sa simbahan. Matagal na rin. Hindi pa po nag-76. Hanggang naman si 77. Ano muna sa 2007. Tapos 76 na ako ngayon. Mga ano na ako siguro. 26 years. 26 years na ngayon. I-admit mo.
Totoo po bang, may na-interview po kami kasi sa simbahan kanina po. Totoo po bang na yung unang simbahan, yung bago po magsimbahan po dyan, yung po muna ng mga hayop po? Ang mga ano, Tinitiran po muna ng mga hayop bago po maano ng simbahan. hindi ko na ang mga hayop na sa simbahan sa pari alaga at ang pari. Ano po? Ang ako na mga alaga pala nila mga aso na dalawa kay pari mga sito. Yun lang, aso lang. Aso mga maliliit na aso. Hindi naman sila nag-alaga, siguro naman dalawa sila tag-isa sa Father Carlos. Yun lang, hindi naman sila nag-alaga, sila ba? Ano po, kunyari po, ano po siya, dati po ba siyang tirahan po, kunyari po ng mga hayop po, katulad ng aso po, sa bago po siya maging katedral po? Yan mga aso, pang-alaga. Ano po, kunyari po yung katedral po dati, nung hindi pa po siya simbahan, ano po, mga tirahan po siya po ba ng mga hayop po, bago po siya maging simbahan? Ay, Ngayon. bago sila mag-ano sa simbahan, hindi pa sila naka-ano sila sa simbahan. Before sila nag-ano sa bago na sila mag-alaga. Hindi mo na inag-alagahan sila, nag-alaga si mga hayop. Maayos mo. Nay, ang tanong po yung ba ano po itsura ng naging hayop, mga tirahan po ba ng hayop na yun bago maging simbahan? Or gano'n na po yung itsura ng dati? Ang simbahan muna bago ang aso. Nag-ayos mo na simbahan. Israel na sila ngayon. Israel, hindi pa Israel. Alam niyo po ba kung saan ang galing po yung pangalang simbahan sa Santo Niño de Praga po? Sa ano din, sa ano ng Antipulo, simple ang sa bispo. Yun ang nag-ano sa simbahan. Si Antony, bago naman mag-ano sa dito na ano sa Pueblo, galing mo sa diocese na Antipulo ba? Bagong pundasyon sa Pueblo. Yun. Safety na para sa bispo yung galing sa ibang bansa. Sa Russia. Ano po? Kaano na po kayo katagal nagsiservisyo sa simbahan? Matagal na. 20 years, 7. Ano yun, 1907. 2007 ba? 2007. 2007. Tagal na. Anong quarter na? Age. Ano pong pangalan niyo? Pangalan ko? Opo. Edita. Ilang taon na po kayo? 76. Ano po yung katungkulan niyo sa simbahan? Ano din, NBG. NBG po. NBG ako. Bago po Bago mag-NBG ako, nag-Legion of Mary. Tapos apostolada sa panalangin. yung simbahan po ngayon, ano po, ano po yung itsura niya noon po kaysa sa ngayon? Yung isa pa na simbahan? Yung sa Pugyol loob po. Sa Pugyol, oo nga, sa dati na simbahan pa siya noon. Doon na sa dati na simbahan pa ako nag-umpisa. Sa baba pa siya. Hanggang na na-Israel siya ngayon. Sino po yung pinakaunang father po nung bago ka po ngayon? Father Algonis, Father Algonis. Roland Algonis. Ilang taon po siya nag-servisyo sa simbahan? Ano din, mga 7. Father Roland. Bago siya nag-alis, di may mga ano doon sa pag-ano sa papaayos sa simbahan, bago maano sa mga pari. Nagkaan muna sila sa mga ano sa simbahan, ayos. Kasi mga 7 sila bago may destino sila kung saan sila madestino. Yun. Bago po ngayong malaki na bago po naman yung si Father, yung Anastasio, yung second na tapos sa ngayon naman, third na si Father Padilla. Pero sino po yung mismo nagpagawa ng simbahan? Si nauna si Father Albonis.
Sunod naman bago na alis sila, mayroon sila sa pangalawa. Yan sa Santo Niño de Praga. Ngayon ang pangatlo ng mga Father Kalinga. Mayroon different, iba-iba nila. Sa tingin niyo po, gaano na po katagal yung simbahan? Matagal na. Basta pag 2007, so antes bago pa ang 2007, doon yan ako sa Kugyo, sa simbahan. Tagal na rin. Di pa po nag-76. Hanggang naman si 77. Ano muna sa 2007. Tapos 76 na ako ngayon. Mga ano na ako siguro. 26 years, ano? 26 years na ngayon. I-admin yun. 26. Totoo po bang, may na-interview po kami kasi sa simbahan kanina po. Totoo po bang na yung unang simbahan, yung bago po magsimbahan po dyan, yung po muna ng mga hayop po? Ang mga ano? Tinitiran po muna ng mga hayop bago po maano na simbahan. Hiro-hiro raw, hindi ko na ang mga hayop na sa simbahan pare alaga at ang pare. Ano po? Ang una, mga alaga lang nila ng mga aso, dalawa, pati kay Padre Romisito. Yung aso lang. Aso. Mga maliliit na aso. Hindi naman sinag-alaga, sige na naman. Dalawa sila tag-isa si Father Carlos. Yung hindi naman sinag-alaga, sige ba naman. Ano po? Kunyari po, ano po siya? Dati po ba siyang kunyari po ng mga hayop po, katulad ng aso po, sa bago po siya maging katedral po? Yan mga aso, pag-alaga. Ano po, kunyari po yung katedral po dati, nung hindi pa po siya simbahan, ano po, mga tirahan po siya po ba ng mga hayop po, bago po siya maging simbahan? Ay, bago sila mag-ano sa simbahan, hindi pa sila nagkaano sila sa mga hayop. Before sila nag-ano sa bago na sila mag-alaga. Hindi mo na inag-alagahan sila, nag-alaga si mga hayop. Ayos mo. Nay, ang tanong po yung ano po itsura ng naging hayop, mga tirahan po ba ng hayop bago maging simbahan? Or gano'n na po yung itsura ng dati? Ang simbahan muna, bago ang aso. Nag-ayos mo na simbahan. Paraga ba? Parang kasi mas maganda ng Israel na sila ngayon. Israel, no, hindi sa Israel. Alam niyo po ba kung saan ang galing po yung pangalang simbahan sa Santo Niño de Praga po? Sa ano din, sa ano ng Antipulo, siyempre ang sa bispo. Yun ang nag-ano sa simbahan. St. Anthony, bago naman mag-ano sa dito na ano sa Kugyo, galing mo sa diocese na Antipulo ba? Bago ang pundasyon sa Kugyo. Yun. Question sa para sa bispo yung galing sa ibang bansa. Sa Bishop Francis. Cathedral na. May ano pong pangalan? Mrs. Lucia Herga Garcia. Ilang taon na po kayo? Ngayon, 77 na ako years old. Ilang taon na po kayong deboto? Ilang taon na po kayo residente ng Kogyo po? Nasa, na ako? 23 years na. Pero palipat-lipat lang kami. Opo. Madalas po kayo nagsisimba sa simbahan ng Santo Niño de Paraga Parish. Pa doon ako, kung saan yung may malapit na simbahan nila, doon ako nag-attend. Opo. Ilang taon na po kayong deboto ng Santo Niño de Paraga? Matagal na. Nasa 18 years